Niloko at nilaso ng sariling asawa at biyenan. Habang siya ay naghihingalo sa sakit, nagpapakasarap ang mag-ina kasama ang kabit sa loob ng kanyang sariling tahanan. Mamatay ka na sana para makuha na namin ang yaman mo, ang malupit na bulong ng asawang nagpapanggap na anghel. Ngunit isang lalaking mula sa nakaraan ang dumating, handang durugin ang sinumang nanakit sa kanya. Pinunasan ni Lenoria ang kanyang mga luha, tapos na ang pagiging martir. Oras na para maningil at muling isilang. Paano niya pababagsakin ang mga demonyong mismong nagbihis anghel sa kanyang harapan? Dagdagan mo pa ang lason, Rafael. Naiinip na si Mary Beth. Palaki na ng palaki ang tiyan niya at kailangan na niyang lumipat dito. Pabilisin mo na ang pagbagsak ng katawan ng asawa mong yan para matapos na ang kahibangan na ito. Ang boses na iyon ay pagmamay-ari ni Doña Coralia, ang biyenan na palaging may hawak na rosaryo sa harap ng altar at lading nagpapamalas ng awa sa harap ng maraming tao. Sumunod dito ang isang malamig at mapangutyang tugon mula kay Rafael, ang lalaking pinang-akuan ni Lenoria nang walang hanggang pag-ibig sa harap ng simbahan 10 taon na ang nakalilipas. Huwag kayong mag-alala, Mama. Malapit na. Nakakatawa ngang isipin na naniwala siyang cancer talaga ang unti-unting pumapatay sa kanya. Kaninang umaga sa ospital, halos maubos ang luha ko sa pag-arte nang sabihin ng doktor na nasa stage 4 na siya. Sa labas ng nakapinid na pinto ng aklatan, nakatayo si Lenoria na parang isang estatuang inalisan ng kaluluwa. Ang kanyang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga binti hanggang sa umabot sa kanyang mga balikat na tila ba hinihigop ang lahat ng init sa kanyang katawan. Sa kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon ng regalo. Isang relong inukit pa ng kanyang sariling mga kamay bilang handog para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang mga salitang narinig niya ay tila mas matalim pa sa anumang patalim na maaaring bumaon sa kanyang dibdib. Nawala ng lakas ang kanyang mga braso at tuluyang bumagsak ang kahon sa makapal na karpet. Walang anumang ingay na nalikha ang pagbagsak na yon, eksaktong katulad ng kung paano nawasak ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib nang walang sinumang nakakarinig. Ang kanser sa kanyang sikmura na nagdudulot ng matinding sakit araw at gabi ay hindi pala isang parusa mula sa langit, kundi mula sa mismong gatas na palaging tinitimpla ng kanyang asawa, gabi-gabi na may kasamang matatamis na ngiti at mapanlinlang na haplos. Tila naging manhid ang kanyang buong katawan, habang ang kanyang lalamunan ay nakaramdam ng matinding pagbara na parang may nakabikig na tinik at hindi siya makahinga ng maayos. Umatras siya palayo sa pintuan habang tinatakpan na mahigpit ang kanyang bibig gamit ang galawang kamay upang mapigilan ang pagkawala ng kanyang mga nanginginig na hikbi. Bawat hakbang niya palayo sa aklatan ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang pagkatao. Ang tahanang dati niyang itinuturing na paraiso ay biglang naging isang madilim at nakakatakot na selda kung saan ang mismo mga bantay ay ang mga taong nais siyang patayin. Habang lumalakad siya sa mahabang pasilyo, mahigpit na nakabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Partikular na ang kanyang hinlalaki na pilit kinikiskis, ang singsing sa kanyang palasingningan, hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka sa kanyang balat. Ito ang tanging paraan niya upang maramdaman na buhay pa siya sa kabila ng unti-unting pagkamatay ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga halimaw. Sa kanyang pagmamadaling makabalik sa loob ng kanyang silid, hindi niya napansin ang isang mahabang anino ng isang tao na mabilis na nagtago sa likod ng malaking plorera sa gilid ng hagdanan. Ang figurang yon ay tahimik na nakamasid sa kanyang pag-iyak, isang lihim na saksi sa hindi inaasahang pagguho ng mundo ng reyna ng tahanan, na nag-iiwan ng tanong kung kaninong panig ang taong nagmamasid sa dilim. Nang makapasok si Lenoria sa kanyang madilim na silid, bumagsak siya sa sahig habang nakasandal sa malamig na pader. Yakap-yakap ang kanyang sarili sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa.
Pilit niyang iniaayos ang kanyang paghinga. Sinusubukang itago ang katotohanang alam na niya ang lahat ng karumal-dumal na lihim ng kanyang pamilya. Ngunit bago pa man niya ganap na mapunasan ang mga luha na patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Ang matangkad na bulto ni Rafael ay lumitaw sa hamba ng pinto. Ang mukha ay maaliwalas at may nakapaskil na mapagmahal na ngiti na dati ay nagpapawi ng kanyang mga pagod. Sa kanyang kanang kamay ay may dala siyang isang baso ng mainit na gatas na may umaagos na manipis na usok sa ibabaw nito. Gising ka pa pala, mahal ko. Ang malambing niyang bate, isang tinig na dati ay nagpapabili sa tibok ng puso ni Lenoria. Ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao, sa takot at matinding pandidire. Lumapit siya sa kama at maingat na inilapag ang baso sa maliit na mesa sa gilid ng higaan. Uminom ka na ng gatas para gumaan ang pakiramdam mo at makatulog ka ng maayos. Tinitigan ni Lenoria ang basong iyon habang ang nakakapasong init ng singaw nito ay humahaplos sa hangin. Alam niyang bawat patak ng inuming iyon ay naglalaman ng kamatayan at sa harap niya ay nakatayo ang lalaking buong buhay niyang pinagkatiwalaan. Ngunit ngayon ay siya mismong nag-aalay sa kanya sa hukay. Iinumin ba niya ang lason upang mapanatili ang ilusyon ng isang perpektong pagsasama? O ito na ang katapusan ng kanyang pagiging martir sa sarili niyang tahanan? Pinilit ni Lenoria na hubugin ang isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi, isang maskarang gawa sa pinaghalong takot at natitirang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakasandal sa pader at umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa baso ng gatas na tila ba ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Umupo si Rafael sa tabi niya. Ang bigat ng kanyang katawan sa kotson ay nagdulot ng bahagyang pag-uga na tila isang alon na nagbabadyang lumunod sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay nayo'y tila kamandag na nanunuot sa kanyang anyat. Alam kong nahihirapan ka, mahal. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Pero kailangan mong uminom nito, para sa'yo to, para lumakas ka at malabanan natin ang sakit mo ng magkasama. Ang bawat salita ay isang balintuna. Isang matamis na kasinungalingan na bumabalot sa mapait na katotohanan. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang nalalaman, isumbat ang kanyang pagtataksil. Ngunit pinigilan niya ang nagngangalit na daluyong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging mahinahon. Kailangan niyang maglaro ayon sa kanilang laro. Dahan-dahan niyang inabot ang baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig ng bahagya habang dinadama ang init na nagmumula rito. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi. Ang amoy ng gatas ay tila amoy ng kamatayan na pumupuno sa kanyang mga baga. Ngunit bago pa man dumampi ang likido sa kanyang bibig, bigla niyang inilayo ang baso at hinawakan ang kanyang tiyan. Isang tunay na pag-aalboroto ng sikmura ang kanyang naramdaman. Isang halo ng sakit mula sa cancer at matinding paninibugho sa lalaking nasa harap niya. Sandali, Rafael, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at hirap. Parang nasusuka ako. Siguro, epekto ng gamot kanina sa ospital. Pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig? Malamig sana. Ang pag-aalala sa mukha ni Rafael ay tila isang perpektong pagganap ng isang batikang aktor. Oo naman, mahal ko. Of course! Sandali lang. Kukuha lang ako sa kusina. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nang marinig niya ang mga yabag ni Rafael na papalayo at tuluyang nawala sa pasilyo, kumilo si Lenoria nang may bilis na hindi akalain na kaya pa ng kanyang nanghihinang katawan. Dala ang baso. Maingat siyang naglakad patungo sa bintana kung saan nakahilera ang kanyang mga paboritong halaman. Mga petunya na namumukadkad sa kulay rosas at lila. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan,
Ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa paso ng isa sa mga pinakamalago niyang alaga. Ang puting likido ay mabilis na sinipsip ng tuyong lupa. Naglaho na parang isang masamang panaginip. Ang tanging naiwan ay ang ilang patak sa mga dahon na kumikinang na parang mga luhang hindi na niya kayang iluha pa. Mabilis niyang ibinalik ang baso sa mesa at bumalik sa pagkakahiga. Saktong-sakto sa pagpasok ni Rafael na may dalang tubig. Nakita nito ang walang lamang baso ng gatas at isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Lenoria. Ayan, buti naman at naubos mo. Magaling yan, mahal. Para mabilis kang gumaling, sabi nito. Yumuko si Rafael at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Lenoria. Ang halik na iyon, na dati ay simbolo ng pagmamahal at proteksyon, ay ngayoy tila isang selyo ng kanyang hatol, malamig at puno ng lason. Kinailangan ni Lenoria na ipikit ang kanyang mga mata at gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hindi mapaatras o punasan ang bahagi ng kanyang balat na dinapuan ng labi ng isang berdugo. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang mapang-asar na paalala ng bagong umaga na kailangan niyang harapin. Habang nakadungaw sa bintana, napansin niya ang unti-unting paninilaw at paggalanta ng mga dahon ng petunia na pinagbuhusan niya ng gatas kagabi. Isang tahimik na patunay ng lason na dumadaloy sa loob ng kanyang tahanan. Ilang sandali pa, abala si Rafael sa pagbabasa ng mga mensahe sa kanyang telepono habang nag-aalmusal sa veranda. Isang partikular na mensahe ang nagpailaw sa screen, isang pang-uusap na nabasa ni Lenoria mula sa kanyang kinatatayuan. Nandito na kami sa Maynila. Kanino galing yon? Sino ang darating? Bago pa man niya mahanap ang kasagutan, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa kanilang tarangkahan at huminto sa tapat ng malaking pinto. Hindi pamilyar ang sasakyan sa kanya. Bumukas ang pinto sa likuran at isang babaeng bata at nakasuot ng simpleng damit ang bumaba. Akay-akay ang isang batang lalaki na tinatayang nasa 7 o 8 taong gulang. Bago pa man makapagtanong si Lenoria, nakita niya si Doña Coralia na nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang kagalakan na hindi pa niya kailanman nakita, na ipinamalas nito sa kanya sa loob ng 10 taon. Nakabukas ang mga braso nito, handang salubungin ang mga bagong dating na tila ba sila ang matagal lang nawawalang iyas ng pamilya Aragon. Sa loob ng tahanan ng mga Montesillo, tila isang kulungan ang kanyang silid. Ang bawat sulyap sa mga labi ni Rafael, ang bawat pagdalo sa hapagkainan kasama ang kanyang biyenan na nagkunwaring mapagmahal, ay tila isang matalim na balaraw na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang presensya ni na Mary Beth at ng bata ay nagdulot ng mas matinding pahirap. Kailangan niyang lumabas, huminga, makahanap ng kanlungan kahit panandalian lamang. May isa siyang naalala, isang pangalan na matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinausap niya si Rafael. Sinabing kailangan niyang magsimba upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang sakit. Hindi tumutol si Rafael, marahil dahil naniniwala siyang ang paglapit ni Lenoria sa Diyos ay tanda ng kanyang nalalapit na pagpanaw. Pinilit niyang isuot ang pinakamaluwag na damit upang itago ang kanyang nangangayayat na katawan at sa likod ng malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang dating Lenoria na puno ng sigla, nayo'y isang anino ng dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at tila may pasa na 5 taong gulang na sakit. Ang taxi ay huminto sa tapat ng isang matandang gusali sa isang abalang kalye sa Makati. Hindi siya nagtungo sa simbahan. Sa halip, pumasok siya sa isang di gaanong kapansin-pansing opisina ng batas. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang makita niya ang pangalan sa pintuan, Santuario Law Office, isang matinding alon ng nostalgia at sakit ang bumalot sa kanya. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa, ngunit ito ang tanging pagpipilian niya. Sa loob,
Isang lalaking matangkad at may seryosong mukha ang nakaupo sa kanyang mesa. Nakatuon ang pansin sa mga papeles. Nakasuot ito ng itim na salamin at ang mga kulay abo na hibla ng buhok sa kanyang sentido ay nagpapatunay na marami na itong pinagdaanan sa buhay. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata at para siyang nabalik sa nakaraan sa mga panahong puno ng pag-ibig at walang kalungkutan. Nalaglag ang bolpen sa kamay ni Gabriel Santuario. Lumika ng marahang tunog sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang panga ay bahagyang bumaba sa matinding pagkabigla. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ay halos hindi na niya makilala. Ang kanyang balat ay tila lumang pergamino. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagod at kalungkutan. At ang kanyang katawan ay tila hinubog ng matinding pahirap. Lenoria. Ang kanyang tinig ay garalgal, halos hindi makilala. Hindi na kinaya ni Lenoria ang matinding damdaming bumabalot sa kanya. Tuluyang bumigay ang kanyang mga binti at siya ay napaupo sa matinding sakit at emosyon. Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang sinulid na malapit ng maputol, puno ng mga hikbi. At doon, sa harap ng lalaking matagal na niyang kinalimutan, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang puso, ibinuhos niya ang lahat. Ang cancer, ang pagtataksil, ang lason, ang huwad na pamilya. Bawat salita ay may kasamang matinding pighati. Ang kanyang mga luha ay umaagos na tila isang ilog na matagal nang naipon. Habang nagkukwento siya, bigla siyang kinabahan at napahawak sa kanyang tiyan. Ang matinding sakit ng kanyang sikmura ay biglang bumalik. Tila nagpapaalala sa lason na patuloy na kumakalat sa kanyang katawan. Napapikit siya at napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Agad na lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Lumuhod siya sa harap ni Lenoria at maingat na inakay ito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa likod ng babae upang suportahan ang kanyang mahinang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit, hindi sa kanya, kundi sa mga taong gumawa nito kay Lenoria. Lenoria, bakit na yun ka lang lumapit? Bulong nito. Ang boses ay puno ng pighati at panghihinayang. Bakit hinayaan mong gawin nila ito sa'yo? Hindi na nagkomento si Gabriel sa nakaraan. Ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyan at ang pagkawasak ni Lenoria. Yumuko siya at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Lenoria ang isang matinding yakap. Isang yakap na hindi puno ng lason, kundi ng tunay na pagmamahal at pag-aalala. Ang kanyang pisingi ay dumampi sa mainit na dibdib ni Gabriel at doon, sa gitna ng kanyang labis na pighati, naramdaman niya ang isang pamilyar na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nang kumalma si Lenoria, maingat siyang inalalaya ni Gabriel patungo sa sofa. Inilapag niya ang kanyang itim na coat sa sofa. Inayos ito ng maigi upang maging komportable ang kanyang dating kasintahan. Kahit na sa kanyang galit, hindi nawala ang paggalang at pag-iingat sa bawat galaw ni Gabriel. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa at kahit na hindi niya tuwirang hinawakan si Lenoria, ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumayad sa dulo ng mahaba nitong buhok. Hindi pa sapat ang ebidensya para i-report sila sa pulis, Lenoria. Sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging propesyonal at matatag. Masyadong makapangyarihan ang pamilya Aragon. Babaliktarin lang nila ang lahat at ikaw pa ang lalabas na may diferensya sa pag-iisip dahil sa sakit mo. Nakinig si Lenoria. Bawat salita ni Gabriel ay isang liwanag sa dilim. Kailangan mong bumalik sa bahay. Oo, delikado. Pero ito lang ang paraan para makakuha tayo ng sapat na ebidensya. Kailangan mong magpanggap na lalo kang nanghihina, na unti-unti nang nawawala ang isip mo.
Hayaan mong ipapirma nila sa'yo ang lahat ng mga papel na gusto nila. Pero ang mga papel na yon, ako na ang bahala doon. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagpapahiwatig ng kagalakan, kundi ng matinding kapusukan. Bumangon si Gabriel at lumakad patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang nakasarang drawer at binuksan ito. Sa loob ay may mga lumang folder at ang mga pangalang nakasulat sa mga ito ay pamilyar kay Lenoria. Montesilio Foods. Matagal na palang may hawak si Gabriel ng mga impormasyon tungkol sa kanyang negosyo, isang katanungang bumabagabag sa isip ni Lenoria. Hindi pa man sumasagot si Lenoria, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Rafael sa screen. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya. "Hello? Nasaan ka, mahal ko?" Ang tinig ni Rafael ay malambing, ngunit may matinding pahiwatig ng pagdududa, tila isang ahas na umiikot sa kanyang biktima. "Kanina pa kita hinahanap. Bumalik ka na sa bahay. May bisita tayo, mga kamag-anak ko mula sa probinsya na mag-aalaga sa iyo habang ikaw ay may sakit. Masyado kang malalim mag-isip. Kailangan mo ng kalinga." Ang salitang kamag-anak ay tila isang malamig na hampas sa kanyang puso. Hindi na ito isang simpleng bisita. Ito ay isang paalala na ang kanyang tahanan ay tuluyan ng sinakop ng mga taong nais siyang saktan. Alam niyang kailangan niyang bumalik sa hangkop. Ang katanungan ay, paano niya haharapin ang mga bago at mas mapanganib na kasinungalingan na naghihintay sa kanya? Pagpasok ni Lenoria sa malaking pinto ng kanyang sariling tahanan, tila humahakbang siya sa isang malalim na hukay na naghihintay lumamon sa kanya. Ang hangin sa loob ay tila naging mabigat, puno ng nakakalaso na enerhiya na nagpapanghinig sa kanyang kalamnan. Sa sala, nakita niya si Mary Beth, nakaupo sa sofa na parang reyna, habang ang batang lalaki ay nagtatakbuhan sa paligid, walang pakialam sa mga dekorasyon. Sumalubong si Rafael sa kanya. Yakap-yakap si Doña Coralia na nagbigay sa kanya ng mapagkunwari, matamis na ngiti. "Mahal ko, andito na pala ang pinsan natin from probinsya." Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang musikang hindi tugma sa kanyang mga kilos. "Maribeth, siya si Lenoria, ang asawa ko." Lumapit si Mary Beth, ang kanyang ngiti ay parang isang matalim na kutsilyo na nakatago sa bulsa. Inabot nito ang kamay ni Lenoria. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mga mata ni Lenoria na puno ng matinding pagkutya. "Hi ate, finally we meet. Matagal ko na rin gustong makita ang misis ng pinsan ko. So sad lang na may sakit ka. But don't worry, aalagaan kita dito sa bahay, no problem. Kasi family na tayo." Habang sinasabi yon, mahigpit na pumiga ang mga kuko ni Mary Beth sa kamay ni Lenoria. Isang lihim na pagpapakita ng put na tanging si Lenoria lamang ang nakaramdam. Ang haplos na dapat ay nagpapakita ng pag-aalala, ay tila isang mapanlinlang na kagat ng ahas. Pinilit ni Lenoria na huwag ibuka ang kanyang bibig. Ang pakiramdam ng sakit sa kanyang kamay ay tila isang paalala ng lalong lumalalang sitwasyon. Ang batang lalaki na may edad na 7 o 8 taong gulang ay patuloy na nagtatakbuhan sa sala. Sa isang iglap, habang hinahabol ang kanyang bola, nasagi niya ang isang mesa at tumumba ang isang malaking frame ng larawan, ang larawan ng kasal ni Lenoria at Rafael. Kumalat sa sahig ang nagkalat na bubog at nakita ni Lenoria ang kanyang sarili sa larawan, nakangiti, puno ng pag-asa, na ngayoy nadurog sa maliliit na piraso. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang puso, hindi dahil sa larawan, kundi sa mismong alaala na pinaniniwalaan niyang totoo. "Mama, tignan mo oh, sira na yung picture!" Ang reklamo ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lenoria, lumapit si Doña Coralia. Kinuha ang bata at hinaplos ang ulo nito. "Hayaan mo na apo, bata lang yan. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga gamit na walang kwenta na yan."
Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Lenoria na may matinding paggutya. Marami pa namang pwedeng bilhin. Huwag kang mag-alala, apo ko. Tumayo si Rafael sa tabi ng kanyang ina at ng kanyang anak, walang imik. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang pagsang-ayon sa mga sinabi ng kanyang ina. Tila, biglang naging manhid ang buo niyang katawan. Pinasadahan niya ng tingin ang mga bubog at isang bahagi ng kanyang puso ay nadurog kasama ng salamin. Kinabukasan ng gabi sa hapagkainan, tila isang tanghala ng kabaliwan ang buong tahanan. Umupo si Rafael sa pagitan ni Lenoria at Mary Beth. Ang bawat kilos ni Rafael ay tila may sinasabi. Tuwing maglalagay siya ng pagkain sa plato, palagi niyang inuuna si Mary Beth. Nagpapaliwanag na special guest ito at kailangan niyang alagaan. Nagkukwentuhan sila ni Doña Coralia tungkol sa mga bagay-bagay sa probinsya, habang si Lenoria ay tahimik na nakikinig, tila isang aninong nakaupo sa mesa. Kaya nga Rafael, kung ako sa'yo, ilipat mo na lang ang mga shares ng Montesillo Foods kay Mary Beth. Tutal, ikaw naman ang nagpapatakbo ng kumpanya at siya ang nanay ng apo ko, sabi ni Doña Coralia. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagbabanta. Nang matapos ang hapunan, umakyat si Lenoria sa kanyang silid. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang boses ni Mary Beth mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip mula sa gilid ng pasilyo. Nakita niya si Mary Beth naggalit na nakatayo sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang baywang. Rafael, kailan mo ba ililipat sa akin ang deed ng bahay na to? Ang matalim na boses ni Mary Beth ay halos hindi na niya kinaya. Sayang naman, baka magbago pa isip mo pag namatay na si Lenoria. Sige ka, baka mapunta pa sa iba. Nagulat si Lenoria. Hindi niya akalain na ganito kabilis at lantaran ang pag-angkin ni Mary Beth sa kanyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono at binuksan ang voice recorder. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng sandata. Bawat salita, bawat kasinungalingan ay tila isang punong kahoy na kailangan niyang tipunin para sa kanyang apoy. Sa kusina, abala si Manang Rosa sa paglilinis ng mga plato. Nakita niya ang isang piraso ng bubog mula sa larawan ni Lenoria. Maingat niya itong pinulot, dinampian ng basang tela at dahan-dahan na inilagay sa bulsa ng kanyang apron, tila isang mahalagang alaala na kailangan niyang itago. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala para kay Lenoria. Maya-maya, nagtungo si Mary Beth sa labas ng bahay, malayo sa pandinig ng sinuman, at tahimik na kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang messages at isang pangalan ang lumabas. Isang pangalan na hindi pamilyar kay Lenoria. Oy, ano na? Bulong ni Mary Beth. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabahala. Kailan mo ba babayaran ang utang mo? Kailangan ko ng pera. Hindi sapat ang binibigay ni Rafael. Marami pa akong problema. Ang panloob na pagkasira ni Lenoria ay lumalala sa bawat sandali. Ang kanyang tiyan ay nakaramdam ng matinding paghilab. Mas malala pa kaysa sa karaniwang sakit na kanyang nararanasan. Ang lahat ng emosyon, pighati, galit at kawalan ng pag-asa ay tila nagtipon-tipon sa isang punto. Nawalan siya ng lakas at tuluyang napasandal sa pader at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Nang makita ni Mary Beth si Lenoria na nakahandusay sa sahig, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay puno ng matinding pagkutya, ng isang babaeng nasisiyahan sa paghihirap ng iba. Ngunit sa halip na tumulong, dahan-dahan siyang umalis at pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Lenoria na nakahandusay sa dilim, nag-iisa at naghihirap.
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking kisame. Ang katanungan ay, paano niya malalampasan ang matinding pasakit na ito? Nakahandusay si Leonoria sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang sakit ay tila isang balaraw na walang tigil sa pagsaksak sa kanyang sikmura. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Halos hindi na niya makita ang mga bituin sa kisame sa labis na pagkahilo. Hindi nagtagal, isang figura ang lumitaw mula sa dilim. Hindi ito si Mary Beth. Ito ay si Manang Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga kay Leonoria simula pa noong bata siya, ang tanging tunay na kaalyado sa kanyang sariling tahanan. Senyorita Leonoria! Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng matinding pag-aalala. Agad itong lumuhod sa tabi ni Leonoria at maingat na inalalayang ang kanyang ulo. Anong nangyari sa inyo? Naku po, senyorita. Dahil sa pagdating ni Manang Rosa, napilitang lumabas si Rafael at Doña Coralia, kasama si Mary Beth na nagkunwari ring nag-aalala. Isang doktor na lihim na inayos ni Gabriel ang agad na dumating. Matapos ang ilang pagsusuri, habang si Leonoria ay nanatiling nakapikit, ipinahayag ng doktor ang kanyang konklusyon sa isang boses na puno ng pagkabahala. Ngunit may lihim na pagtama sa plano ni Leonoria at Gabriel. Mr. Aragon, Doña Coralia, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay nagpahiwatig ng kalungkutan. Ang kondisyon ni Mrs. Aragon ay numalala ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang kanser ay mabilis na kumakalat at bukod pa rito, may mga senyales na ng neurological impairment. Mayroon siyang moments of confusion, hirap na siyang matandaan ang mga bagay-bagay. Mayroon din siyang hallucinations. Kailangan ninyong pag-andaan ang anumang posibilidad. Sa loob ng kanyang pagkapikit, naramdaman ni Leonoria ang isang lihim na pagkatuwa mula kay Doña Coralia at Rafael. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pagdadalamhati, ngunit ang bawat salita ay tila isang pagdiriwang para sa kanila. Naku, ang aking anak! Sabi ni Doña Coralia at inakbayan si Mary Beth na nasa tabi niya. Hayaan mo, Rafael. Kami na ang bahala kay Leonoria. Aalagaan namin siya ng maayos. Kinabukasan, habang nakahiga si Leonoria sa kanyang kama, pilit niyang pinaninindigan ang papel ng isang nanghihinang pasyente na unti-unti nang nawawalan ng pag-iisip. Pinagmasdan niya ang mga dahon ng petunya sa paso na mas lalo pang naninilaw, isang tahimik na patunay ng lason na kumakalat sa kanyang kapaligiran. Pumasok si Rafael sa silid, may dalang isang makapal na folder ng mga papeles. Umupo siya sa gilid ng kama ni Leonoria. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na pag-aalala. Mahal ko, alam kong nahihirapan ka, sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng pighati. Pero may mga importante lang akong kailangan mong pirmahan. Ito ay para sa Montesillo Foods. Alam mo naman, para patuloy itong umunlad kahit na wala ka. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa noo ni Leonoria. Isang kilos na puno ng pagkukunwari. Puno ng pag-aalangan, inabot ni Leonoria ang bolpen. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Sa ilalim ng bawat pahina, may mga nakatagong probisyon, mga lihim na kasunduan na inihanda ni Gabriel. Ang mga ito ay maglilipat ng mga pananagutan at pagmamay-ari sa isang espesyal na trust fund malayo sa kamay ni Rafael at Doña Coralia. Nagkunwari siyang nag-iisip, tumingin sa mga salita na tila hindi niya maintindihan, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Sinadya niyang gawing pang-inginig at bako-bako ang kanyang pirma. Na tila ba ang kanyang kamay ay nanghihina? Isang patak ng luha ang pilit niyang pinatulo mula sa kanyang mga mata. Saktong-sakto sa pagdampi nito sa kanyang pangalan sa papel. Na tila isang huling paalam
sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Nang makita ni Rafael ang pirma ni Lenoria, isang lihim na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis niya itong itinago. Inabot niya ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Salamat, mahal ko," bulong nito. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Mahal na mahal ka namin." Umalis si Rafael sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam na ang bawat pirma ay isang tali na unti-unting pumipilipit sa kanyang leeg. Pagkaalis ni Rafael, kinuha ni Lenoria ang kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Binuksan niya ang isang mensahe mula kay Gabriel. Nakasaad doon ang kumpirmasyon ng matagumpay na paglilipat ng mga papeles. Ngunit may isa pang linya na nakakuha ng kanyang pansin, isang katanungan na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Nalaman ko na may malaking halaga ng pera ang nawawala sa Black Fund ng Montesilio Foods bago ka pa man magkasakit. Mayroon bang iba pang alam mo bukod kay Rafael at Doña Coralia?" Mayroon palang iba. Hindi lamang si Rafael ang tanging nagnanais sa kayamanan ng mga Montesilio. Sino ang ibang magnanakaw? Sino ang nagtatago sa dilim na matagal nang nagnanakaw mula sa kanya? Ang katanungang ito ay lalong nagpakaba sa kanyang puso. Isang bagong layer ng panganib na kailangan niyang harapin. Ngunit bago pa man niya maisip ang sagot, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Coralia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang matalas na pagdududa. Nakita nito ang telepono sa kamay ni Lenoria. Agad itong lumapit sa kama, ang kanyang mga kamay ay lumipad at biglang hinablot ang telepono mula sa kanyang kamay. "Sino itong ka-text mo, ha?" Ang kanyang boses ay matalim, puno ng galit na hindi maitago. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telepono, naghahanap ng anumang ebidensya ng pantataksil o panlilinlang. Ang puso ni Lenoria ay kumabog ng mas mabilis. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagkabigla. Nakita kaya niya ang mensahe ni Gabriel? Mahigpit na hawak ni Doña Coralia ang telepono ni Lenoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tila isang ahas na handang tumuklaw ang bawat hibla ng kanyang buhok. "Sino itong ka-text mo, ha? Hindi ka ba naihiya? May sakit ka na nga, naglalandi ka pa. Sino yan? Lalaki mo?" Sa kabila ng kanyang panloob na pagkabigla, pinilit ni Lenoria na manatiling kalmado. Alam niyang ito ang sandali upang gamitin ang kanyang bagong natutunan na papel. Ang papel ng isang mahinang babaeng unti-unti nang nawawala ng ulirat dahil sa sakit. Pinaningkita niya ng tingin si Doña Coralia. Tila ba hindi niya kilala ang babaeng nga sa harap niya? Ang kanyang tinig ay garalgal at tila nahihirapan. "Mama, anong sinasabi ninyo? Aling telepono po?" Yan po ba? Parang galing sa network provider. Nagte-text lang po sila ng mga promo. Kinuha niyo ba?" Ang pagkilos ni Lenoria ay tila natural at puno ng pagkalito, sapat upang magtanim ng pagdududa sa isip ni Doña Coralia. Pinagmasdan siya ng kanyang biyenan na may matinding pagdududa, ngunit walang sapat na ebidensya upang tuluyang kumbinsihin ang sarili na mayroon siyang kausap na iba. Sa huli, sa isang pagkadismaya, marahas itong ibinato ang telepono sa ibabaw ng kanyang kama. Ang aparato ay tumalbog ng bahagya bago tuluyang huminto. "Basta, huwag kang maglalabas-labas ng kung ano-anong kuskus balumos, ha? Masyado ka ng pabigat sa pamilyang to." Umiling si Doña Coralia at umalis sa silid. Bago pa man ito makalabas, inutusan niya si Manang Rosa na tahimik na nakatayo sa isang sulok upang hindi na maghanda ng pagkain para kay Lenoria. Mula ngayon, si Mary Beth na ang mag-aalaga sa pagkain ni Lenoria. Mas mapapanatili niya ang kalinisan at makakagawa siya ng mas masustansyang pagkain para sa kanyang kondisyon. Ang mga salita ay tila matamis,
Ngunit ang mensahe ay matalim, mas lason, mas pahirap. Naramdaman ni Lenoria ang matinding lamig sa kanyang katawan. Wala nang magtatanggol sa kanya. Ang tangi niyang pag-asa ay ang kanyang sarili at ang tadhana. Hindi nga nagtagal. Pagkatapos ng ilang oras, pumasok si Mary Beth sa silid ni Lenoria. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang mangkok ng sarswelang may matabang at malamig na sabaw. Ang amoy nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Ate, kainin mo to ah. Super nutritious yan, gawa ko pa. Para lumakas ka. Kasi alam mo na, kailangan maging healthy. Ang dami pa nating kailangang ayusin. Pati yung arrangement sa libing mo, kailangan din planuhin. Kaya, eat well, okay? Bawat salita ni Mary Beth ay tila isang balaraw na sumusugat sa kanyang puso. Ngunit pinilit ni Lenoria na manatiling kalmado. Tiningnan niya ang malamig at matabang sarswela at alam niyang hindi niya ito kayang kainin. Ang kanyang tiyan ay nakaramdam ng matinding pandidiri ng gabing iyon habang ang buong bahay ay balot sa katahimikan, tila isang malaking bangkay na nilamon ng dilim. Nagising si Lenoria sa isang bahagyang tunog mula sa kanyang balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, ngunit isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa dilim. Ito ay si Gabriel. Ang kanyang mata ay tila isang tanglaw sa gitna ng dilim, puno ng pag-aalala at pag-asa. Maingat itong pumasok sa silid, bit-bit ang isang nakabalot na lalagyan. Ang amoy ng mainit na arroz caldo ay kumalat sa buong silid na tila isang yakap na nagpapainit sa kanyang kaluluwa. Lenoria, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagmamahal. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang inilapag ang kanyang dala sa gilid ng higaan. Gusto mo bang kumain? Tumango si Lenoria. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Hindi na niya kinaya ang pagkunywari. Pinagsaluhan nila ang tahimik na sandaling iyon. Kinuha ni Gabriel ang kutsara at dahan-dahang sinimulang subuan si Lenoria. Bawat subo ay tila isang pagpapagaling sa kanyang kaluluwa, isang patunay ng pagmamahal na matagal lang nawala sa kanyang buhay. Sa bawat pagsubo, dahan-dahan niyang nililinis ang sulok ng bibig ni Lenoria gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang kilos na iyon ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot itong masaktan si Lenoria sa anumang paraan. Nang matapos silang kumain, dahan-dahang inalalayan ni Lenoria ang kanyang sarili at umupo sa tabi ni Gabriel. Sumandal siya sa balikat nito. Ang init ng katawan nito ay tila isang kandila na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang nanginginig at nangangayayat na kamay, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa kanyang palad. Konting tiis na lang, mahal ko. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pang-asa at pangako. Malapit na, babawiin natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Hindi kita hahayaang mamatay sa mga kamay nila. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang himig sa kanyang puso, isang pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan. Naramdaman ni Lenoria ang kanyang puso na dahan-dahang naghihilom. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang gamot na nagpapawi sa kanyang sakit. Ang pagdating ni Gabriel ay tila isang lihim na panalangin na sinagot, isang patunay na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang maramdaman niya ang malalim na pagtulog ni Lenoria sa kanyang balikat, maingat na inayos ni Gabriel ang kumot nito. Bago pa man siya tumayo at tuluyang umalis, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang phone at pinadalhan ng mensahe si Manang Rosa. Maayos na ang lahat, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Bukas po, kailangan natin magkita ulit. May kailangan pa po tayong planuhin. Tiningnan ni Gabriel ang bintana. Ang mga halaman sa labas ay tila natutulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, nagbabantay.
Alam niya na ang bawat kilos sa loob ng bahay na ito ay kailangan niyang bantayan. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isip. Paano nagawang patayin ni Manang Rosa ang mga kamera sa labas ng bahay nang hindi nalalaman ni na Rafael at Doña Coralia? Tila may mas malalim na lihim pa ang matandang katulong kaysa sa kanyang nakikita. Biglang may marahang tunog ng mga yabag na lumapit sa pintuan ng silid ni Lenoria. Dahan-dahan itong lumapit at ang mahinang paggalaw ng doorknob ay tila isang babala. Napaatras si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan, puno ng matinding pag-aalala. Isang anino ang lumitaw sa ilalim ng pintuan. Rafael, handa na ba siyang harapin ang susunod na hamon? Ang pagbukas ng pinto ay nagdulot ng biglaang panginginig sa buong katawan ni Gabriel. Mabilis siyang gumalaw. Tila isang anino na sumama sa dilim at nagtago sa likod ng malawak at makapal na kurtina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pumasok si Rafael sa silid ni Lenoria. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natutulog na katawan ng kanyang asawa. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang inilapag ang kanyang kamay sa noo ni Lenoria. Ang haplos na iyon ay hindi nagtagal. Umamoy siya sa hangin at bahagyang umiling. Tila nababagabaga ng amoy ng pagkain na naiwan ni Gabriel. Ang bango ng pagkain. Ano bang kinain mo, mahal? Hindi ka na nga nagpapagaling. Pinapabayaan mo pa ang sarili mo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang balaraw na tumatago sa puso ni Lenoria. Ngunit, pinilit niyang manatiling tahimik at nakapikit. Alam niyang ang bawat kilos niya ay kailangan niyang pag-isipan. Sa huli, umalis din si Rafael. Ang mga yabag nito ay unti-unting lumayo at nawala sa pasilyo. Sa paglayo ng mga yabag, dahan-dahang lumabas si Gabriel mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit meron ding bahid ng determinasyon. Tiningnan niya si Lenoria. Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng kanyang pag-unawa sa lahat ng pinagdadaanan nito. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Lenoria at lumabas ng balkonahe. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at tahimik. Kinabukasan, sa kanyang opisina, ipinagpatuloy ni Rafael ang kanyang pagpapanggap bilang isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati, puno ng kumpiyansa sa kanyang nalalapit na tagumpay. Dumating si Gabriel. Sa pagkakataong ito ay hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang propesyonal na abogado na may hawak na mga papeles. Umupo siya sa harap ni Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at walang emosyon. Mr. Aragon, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ito na ang final agreement para sa paglilipat ng mga shares ng Montesillo Foods. Everything is in order. With this, kayo na po ang magiging majority shareholder ng kumpanya. Ngunit may ilang provisions lang tayo regarding sa medical trust fund ni Mrs. Aragon at sa mga future investments ng kumpanya. Kailangan lang po ito para sa transparency at upang maprotektahan ang interes ng lahat ng stakeholders. Hindi pinansin ni Rafael ang mga detalyeng pampinansyal o ang mga komplikadong legal na terminong ginamit ni Gabriel. Ang tanghing nakikita niya ay ang kanyang nalalapit na tagumpay. Ang mga salita ni Gabriel tungkol sa Medical Trust Fund ay tila nagkumpirma lamang sa kanyang paniniwala na malapit nang mawala si Lenoria at magiging ganap na kanya ang lahat. Ang kanyang otak ay puno ng mga imahe ng kanyang sarili na nagtatamasa ng kapangyarihan at kayamanan. Kinuha niya ang bolpen at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang bawat pahina. Ang kanyang mga pirma ay tila mga selyo ng kanyang kasakiman. Bawat isa ay nagpapatunay ng kanyang pagmamayari. Nang matapos si Rafael sa pagpirma, may pagmamataas nitong inihagis ang bolpen sa lamesa. Nagdulot ito ng isang mahinang tunog nang tumama ang bulpen sa matigas na ibabaw. Ang bulpen na iyon ay isang regalo mula sa yumaong ama ni Lenoria.
isang simbolo ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa kanilang pamilya, na ngayoy binaboy ng kasakiman ni Rafael. "Ayan, tapos na," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Iba talaga pag may sapat na kaalaman sa negosyo. Ngayon, hintayin na lang natin ang mga bunga ng ating paghihirap. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay walang pagbabago. Inilagay niya ang lahat ng mga papeles sa kanyang briefcase. Ang bawat galaw ay maingat at detalyado. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ito ay isang ngiti na puno ng matinding paghihigante. "Sige po, Mr. Aragon. Kung may kailangan pa po kayo, huwag po kayo mag-atubiling tumawag." Umalis si Gabriel sa opisina. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik at malalim. Ang bawat hakbang ay tila isang huling paalam sa kasakiman ni Rafael. Ang lambat ay nakalatag na at ang biktima ay kusang pumasok dito. Sa bahay, abala si Marybeth sa pagpapanatili ng kanyang sarili. Nakita niya ang isang lumang dyaryo sa mesa at ang isang artikulo tungkol sa Montesilio Foods at sa bagong investment trust fund ay nakakuha na kanyang pansin. Nakinig siya sa mga balita at may isang detalye na nagpatigil sa kanyang puso. Ang Montesilio Foods ay naglalabas ng malaking halaga ng pera para sa isang charitable medical trust fund. Naguluhan siya. Bakit kailangan ng ganoong kalaking pondo? Mayroon ba siyang hindi nalalaman? Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa, tila isang asong nagbabantay ng buto. Ang kanyang mga pagdududa ay lumalim. Sinimula niyang tanungin si Rafael tungkol sa mga malalaking transaksyon sa kumpanya, ngunit palagi siyang sinasagot ng mga matatamis na kasinungalingan. Alam ni Marybeth na mayroong kakaiba. Hindi ba't sila ang dapat na magmana ng lahat? Bakit mayroong charitable trust fund? Hindi niya naiintindihan ang legal na terminolohiya, ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabing mayroong hindi tama. Nagsimula siyang mag-isip ng kanyang sariling plano. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, nagring ang telepono ni Rafael. Tumayo siya upang sagutin ito. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kagalakan. Ngunit habang nakikinig siya sa kabilang linya, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang noo ay kumunot at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pagkabahala. "Sir, ang mga bagong test results ni Ma'am Lenoria." Ang boses ng doktor ay tila may bahid ng pag-aalala. "May napansin po akong kakaiba. Hindi po ito normal." Ang kanyang mga salita ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Rafael. Ano ang kakaiba? Hindi ba't dapat ay patay na si Lenoria? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa loob ng kanyang silid, tiningnan ni Lenoria ang isang kopya ng report ng kanyang blood test na nakuha ni Gabriel mula sa ospital. Sa ilalim ng bawat numero, mayroon siyang nakitang kakaiba. Ang lason ay unti-unting nawawala. Ang tawag mula sa doktor ay tila isang bisina ng babala na nagpagising kay Rafael mula sa kanyang mapanlinlang na panaginip ng tagumpay. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng matinding pagkabahala. Kailangan niyang malaman kung anong kakaiba ang nakita ng doktor sa mga resulta ng pagsusuri ni Lenoria. Ang kanyang plano ay malapit ng matapos. Hindi niya hahayaang may makasira dito sa kanyang silid. Pilit na pinapakalma ni Lenoria ang kanyang sarili. Nakahanda na ang lahat. Alam niyang ito ang huling pagkakataon upang tuluyan silang linlangin. Kailangan niyang gawin ito. Kinuha niya ang maliit na botelya ng likido na ibinigay ni Gabriel sa kanya kanina. Ito ay isang gamot na magdudulot ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Isang perpektong pagganap ng isang malubhang pasyente na unti-unting lumalala ang kondisyon. Walang pag-aalinlangan, ininom niya ang lahat ng laman ng botelya. Ang pait ng likido ay nag-iwan ng matinding panunupok sa kanyang lalamunan, isang pait na tila sumasalamin sa kanyang buong buhay. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang matinding paghilab ng kanyang sikmura.
Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang lahat ng kanyang enerhiya ay tila humihina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Rafael, kasama si Doña Coralia at Mary Beth. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Naghahanap ng anumang ebidensya ng kanyang pagpapanggap. Anong nangyayari dito, Lenoria? Ang matalim na boses ni Doña Coralia ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man makasagot si Lenoria, bigla siyang kinabahan at napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang tiyan ay tila nagre-rebelde at ang lahat ng kanyang kinain ay pilit na bumabalik. Hindi na niya kinaya sa harap ng kanyang asawa, biyenan, at ng kabit nito, siya ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginghinig at ang matinding pagsusuka ay tila isang ilog na umaagos mula sa kanyang bibig, kulay berde at dilaw na tila apdo. Nahulog si Rafael sa isang upuan sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nagulat, ngunit may bahid ng ginhawa. Pinagmasdan siya ni Doña Coralia at Mary Beth. Ang kanilang mga mata ay nagtagal sa kanyang kahinaan. Matapos ang ilang sandali, bumalik ang ngiti sa mga labi ni Rafael. Isang ngiting puno ng tagumpay. Ang mga babala ng doktor ay tila nawala sa hangin. Kita mo na, Mama? Kaya pala ganun ang results. Masyado lang talagang lumalala ang sakit niya. Akala ko pa naman, ay nako. Hindi na pinansin ni Rafael ang kanyang asawa na nakahandusay sa sahig. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Mama, okay na ba ang lahat para sa vow renewal party bukas? Gusto kong maging perfect ang lahat. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit may sakit si Lenoria, kami pa rin ang perfect couple. Ang kanyang mga salita ay puno ng balintuna. Isang matamis na kasinungalingan na nagpapahiwatig ng kanyang nalalapik na tagumpay. Sa labas ng malaking tarangkahan ng Montecillo Mansion, tahimik na nakaupo si Gabriel sa loob ng kanyang sasakyan. Bumubuhos ang ulan. Ang bawat patak ay tila isang luha na umaagos sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana ng silid ni Lenoria. Alam niyang sa loob ng bahay na yon, patuloy na pinapahirapan ang babaeng minahal niya. Ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang sandata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay maputla dahil sa labis na paghigpit. Ang sakit na naramdaman ni Lenoria ay tila dumadampi rin sa kanyang sariling kaluluwa. Isang matinding pagpapakasakit na kailangan niyang tiisin. Sa loob ng kanyang silid, habang nililinis ni Manang Rosa ang sahig, biglang may lumabas na mensahe sa telpono ni Lenoria. Isang mensahe mula kay Gabriel. Nagtatanong kung nakuha niya na ba ang lahat ng kailangan. Ngunit bago pa man niya masagot, nagkaroon ng error ang kanyang telpono. Isang mahalagang file ng audio recording ang nawawala. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Kulang ba ang ebidensya? Sapat na ba ang lahat upang pabagsakin ang mga Aragon? Ang pag-aalinlangan ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Tahimik na kinuha ni Manang Rosa ang isang malambot na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Lenoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi at bumagsak sa gabi na gora ni Lenoria. Senyorita, bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pighati. Konti na lang, matatapos na ang lahat. Konti na lang po, ha? Nang gabing yun, sa harap ng isang malaking salamin, pinagmasdan ni Rafael ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang puting suit, malinis at makintab. Isang perpektong kasuotan para sa isang taong nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Isang ngiti ng pagmamataas ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Mary Beth. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa kasakiman. Ang ganda mo, mahal ko. Sabi ni Mary Beth. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang balikat. Bukas.
Pagkatapos ng party, tapos na ang lahat. Sa'yo na ang kwartong ito. Pwede na tayong magplano para sa kinabukasan natin. Ang puting suit ni Rafael ay tila isang balabal ng kasinungalingan, isang simbolo ng kanyang kalupitan. Sa kanyang isip, nakita niya ang kanyang sarili na nagtatamasa ng lahat ng yaman ni Lenoria, kasama si Marybeth sa kanyang tabi. Ngunit hindi niya alam, ang bawat sinulid ng kanyang suit ay tila isang bahagi ng kanyang sariling libingan, na ngayoy malapit ng isara. Ang hardin ng Montesillo Mansion ay nagmistulang paraiso sa mga bulaklak at makikinang na palamute. Ang bawat sulok ay pinuno ng nakikinang ang ilaw at ang mga eleganteng lamesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ito ang araw ng vow renewal nina Lenoria at Rafael, isang pagdiriwang na tila isang pelikula, puno ng mga kasinungalingan at pagpapanggap. Naroon ang mga mamamahayag, mga kasosyo sa negosyo, at ang mga kamag-anak na may matatalim na dila. Lahat ay naghihintay sa simula ng seremonya. Naglalakad si Doña Coralia sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng wad na pagdadalamhati. At sa bawat pagtigil niya sa isang grupo ng mga tao, siya ay nagkukwento. Naku, napakabait talaga ng anak ko si Rafael. Kahit may sakit si Lenoria, hindi siya pinabayaan. Ito ang tunay na pag-ibig, ang pagmamahalan na hindi nagbabago kahit sa gitna ng pagsubok. Kaya nga't ipinagdasal ko na sana, bago siya pumanaw, ay makita niyang muli ang matamis na pangako ng pag-ibig sa kanyang buhay. Ang kanyang boses ay nanginghinig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding pananabik. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Rafael sa isang eleganteng entablado. Nakasuot siya ng puting suit na nagpapatingkad sa kanyang mapanlinlang na ngiti. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang mga mata ay nagpuno ng huwad na luha. My dearest Lenoria, ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pekeng emosyon. Sa loob ng 10 taon, ikaw ang ilaw ng aking buhay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung mawala ka. Kaya ngayong gabi, sa harap ng ating mga kaibigan at pamilya, ipinapangako ko, you are still the only woman I will ever love. I will stay by your side until your last breath. Ang bawat salita ay tila isang matamis na kasinungalingan. Isang pait na kanta ng pagtataksil na inawit sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan. Nagpalakpakan ang mga bisita na tila ba nabighani sa kanyang wad na pagganap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagpapanggap, mayroong isang babae na nakikinig. Isang babae na handang durugin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa gilid ng entablado, naghihintay ang isang tagapaglingkod na may dalang wheelchair, handang dalhin si Lenoria sa entablado, isang simbolo ng kanyang kahinaan. Ngunit walang Lenoria na sumulpot sa wheelchair. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Saan si Lenoria? Bakit hindi pa siya lumalabas? Ang pagkabahala ay unti-unting kumalat sa buong hardin, tila isang apoy na nagbabadyang sumunong sa lahat ng kasinungalingan. Ang ngiti sa mga labi ni Rafael ay unti-unting nawala, at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. At doon, sa gitna ng lahat ng pag-aalinlangan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansion. Walang wheelchair, walang paghihina. Sa halip, lumabas si Lenoria na tila isang reyna na muling isinilang mula sa abo. Nakasuot siya ng isang mahabang damit na gawa sa pulang seda, ang kulay na sumisimbolo sa pagmamahal. Ngunit sa pagkakataong ito ay sumisimbolo sa matinding paghihigante at pagmamay-ari. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit puno ng matinding pagtitiwala sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagiliwanag, matalim at puno ng determinasyon. Tila isang matalim na balaraw
na handang sumaksak sa kanyang mga kaaway. Ang buong hardin ay nalukob sa isang matinding katahimikan. Ang mga bulungan ay biglang nawala at ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lenoria. Si Rafael na nakatayo sa entablado ay sadyang nagulat. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nawala ng hawak at tuluyan itong bumagsak sa sahig, nagdulot ng isang matalim na tunog na tila isang basag na salamin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumalik mula sa kabilang buhay. Si Doña Coralia, na nakaupo sa kanyang upuan, ay nabitawan ang kanyang rosaryo. Ang mga pelas ay kumalat sa sahig. Si Mary Beth, na nakatayo sa tabi ni Rafael, ay tuluyang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang naglalakad si Lenoria patungo sa entablado, dahan-dahan siyang dumaan sa paso ng petunya na kanyang pinagbuhusan ng lason. Ang mga dahon nito ay lantana, naninilaw. Isang tahimik na patunay ng lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang mga takong ay marahang dumampi sa isang nalalantang dahon, tila ba sinasadyang yapakan ang lahat ng masamang alaala na nakabaon sa kanyang nakaraan? Bawat hakbang niya ay tila isang pahayag, isang pagpapakita ng kanyang bagong natuklasang lakas at determinasyon. Sa gilid ng hardin, malapit sa entablado, tahimik na nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lenoria, puno ng matinding paghanga at pagmamahal. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang USB flash drive, isang maliit na bagay na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang lahat ng katotohanan na magpapabagsak sa mga Montesilio. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Alam niyang ito ang huling yugto ng kanilang laban. Nang makalapit si Lenoria sa entablado, dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Rafael, isang sulyap na puno ng matinding paghihigante. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lason, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na tagumpay. Salamat sa inyong pagdalo sa huling gabi ng aking asawa bilang isang malayang tao. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ng mga Aragon na nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Ang mikropono ay nagdulot ng isang matalim na tunog at ang lahat ng bisita ay tahimik na nakinig, naghihintay sa kanyang susunod na mga salita. Ang kanilang mga puso ay puno ng matinding pagkabahala at ang hangin ay tila naging mabigat, puno ng hindi inaasahang pagbabago. Sa gitna ng nakakabinghing katahimikan na tila isang huling hininga bago ang bagyo, tumayo si Lenoria sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Rafael, isang sulyap na puno ng matinding paghihiganti at kapangyarihan. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila isang sandata, handang durugin ang lahat ng kasinungalingan. Rafael! Mama Coralia! Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng otoridad na matagal nang nakakubli. Kay tagal ko ring nagpanggap na mahina, nagpanggap na bulag sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Pero ngayon, tapos na ang lahat ng pagpapanggap. Sa isang sinyas mula kay Lenoria, kumilos si Gabriel. Siya, na tahimik na nakatayo sa gilid ng hardin, ay dahan-dahang pinindot ang isang button sa isang maliit na remote control. Sa isang iglap, nadliwanag ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay nakatuon sa screen, puno ng pagtataka. Ang unang lumabas ay isang video ng resulta ng pagsusuri ng gatas na nagpapakita ng presensya ng matinding lason. Kasunod nito, bumulaga ang isang audio recording. Ang boses ni Doña Coralia ay malinaw na narinig, puno ng kasakiman at kalupitan. Dagdagan mo ang lason, Rafael. Naiinip na si Mary Beth. Palaki na ng palaki ang tiyan niya. Sinundan ito ng nakakakilabot na tawa ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng kaswal na pangtataksil. Ang mga salita ay tumatagos sa bawat sulok ng hardin,
nagdudulot ng matinding pagkabigla at galit. Ang katahimikan sa hardin ay napalitan ng mga bulong ng pagtataka na unti-unting lumago at naging mga ungol ng galit. Ang mga bisita ay nagsimulang magsisigawan. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa matinding pagkamuhi kay Rafael at Doña Coralia. Ang kanilang balakayo bilang isang pamilyang may takot sa Diyos at may perpektong imahe ay biglang naglaho, napalitan ng isang pangit at nakakakilabot na muka ng kasakiman. Sa entablado, namumutla si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at narinig. Ito ay isang bangungot na nagpapahirap sa kanya. Sa isang iglap, sinubukan niyang lumapit kay Leonoria. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, handang saktan ang babaeng naglantad ng kanyang kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang kilos, mabilis na kumilos si Gabriel. Tila isang kidlat, lumabas siya mula sa dilim at humarang sa pagitan ni Rafael at Leonoria. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rafael at sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ito sa likod na nagdulot ng pagkawala ng balanse sa kanyang katawan. Mr. Aragon? Ang boses ni Gabriel ay matalim, puno ng kapangyarihan ng isang batas. Bilang abogado ni Miss Leonoria Montesillo at ng Montesillo Foods, ako ang may karapatang magsalita sa harap ng publiko. Ang lahat ng papel na pinirmahan mo ay isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng pagmamay-ari ng Montesillo Foods sa isang charitable medical trust fund na pinamamahalaan ng isang bagong board of directors. Wala ka ng anumang karapatan sa kumpanyang ito, at ang lahat ng utang at liabilities ng kumpanya ay sayo na ngayon. Wala kang anumang natira. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang busina ng kamatayan para kay Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla at pagkadismaya. Ang lahat ng kanyang pangarap ng kayamanan at kapangyarihan ay biglang naglaho na parang bula. Napaluhod siya sa entablado. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba nawala ang lahat ng kanyang pag-asa? Nang makita ni Mary Beth ang pagbagsak ni Rafael, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding takot. Tiningnan niya ang kanyang anak at sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo palayo sa harden. Sa pamamagitan ng malaking gate, iniwan si Rafael at Doña Coralia sa gitna ng kanilang paghihirap. Hindi niya pinansin ang matinding pagtawag ni Doña Coralia na sumisigaw ng kanyang pangalan na tila ba naging isang taong nababaliw. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Mahigpit nilang hinawakan si Rafael at Doña Coralia. Ang mga posas ay lumikha ng isang matalim na tunog habang isinasara sa kanilang mga pulso. Ang pagtanggi ni Doña Coralia ay lumago at naging isang malalim na umol. Pilit niyang ipinaglalaban ang sarili, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting humina. Ang kanyang rosaryo, na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay, ay biglang naputol. Ang mga perlas ay lumaganap sa lupa, at ang mga tao ay walang pakialam na yapakan ang mga ito, isang simbolo ng kanyang huwad na kabanalan na ngayoy nadurog. Pinanood ni Leonoria ang kanyang asawa at biyenan na inaakay palayo ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba wala na siyang kayang maramdaman pa? Huminga siya ng malalim, at ang lahat ng kanyang sakit, pighati at galit ay tila huminga rin kasama niya, lumabas mula sa kanyang sistema. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang paghinga, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina, at siya ay naramdaman niyang malapit ng bumagsak. Bago pa man siya makaramdam ng matinding sakit, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga braso ay mainat na niyakap si Leonoria, na tila ba isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang balabal na nagbibigay proteksyon sa kanyang mahinang katawan. Yumakap si Leonoria kay Gabriel. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng pasasalamat. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, at sa sandaling yon,
Tila ba ang buong mundo ay nagdilim? Ang kanyang laban ay tapos na. Ngunit ang katanungan ay, paano siya mabubuhay pagkatapos ng lahat ng ito? Makakaya pa ba niyang bumangon at muling harapin ang liwanag ng araw? 2 taon na ang lumipas. Ang nagdaang bagyo ay humupa na, at ang bawat sugat, malalim man o mababaw, ay unti-unting naghihilom sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa isang maliit na bahay kubo na nakaharap sa malawak at bughaw na dagat ng Palawan, matatagpuan ang isang babae na muling natuklasan ang kanyang buhay. Ang dating Lenoria na pinahirapan ng lason at pantataksil ay ngayoy nagtatamasa ng kapayapaan. Ang kanyang buhok na dating naninipis at malabo ay ngayoy mahaba at makintab, sumasabay sa ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng sariwang asin. Ang kanyang balat ay may bahid na ng kulay rosas at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pighati ay ngayoy nagliliwanag sa pag-asa. Simula nang mawala ang lason sa kanyang katawan at mailayo siya sa nakakalason na kapaligiran, ang kanyang katawan ay naging matagumpay sa kanyang paggamot sa cancer. Ang bawat araw ay isang patunay ng kanyang pagbangon mula sa bingit ng kamatayan. Isang araw, habang abala si Lenoria sa pagdidilig ng kanyang mga bagong tanim na bulaklak sa hardin, dumating ang isang sulat. Galing ito sa kulungan. Rafael, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang mga salita ng pagsisisi at paghingi ng tawad mula sa lalaking minsan niyang minahal. Binanggit ni Rafael ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kasakiman at ang kanyang matinding pagsisisi. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lenoria. Hindi ito isang ngiti ng pagkalimot o pagtanggap, kundi isang ngiti ng kapayapaan. Tahimik niyang inilipat ang mga pahina. Walang anumang matinding emosyon sa kanyang mukha. Nang matapos siyang magbasa, maingat niyang itinarak ang sulat at inilagay sa isang maliit na kahon ng alaala. Hindi nga ito sinunog o pinunit. Sa halip, itinago niya ito, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para patunayan sa kanyang sarili na natutunan na niyang magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang makalaya ang kanyang puso mula sa kadena ng poot at galit. Ang aral na naiwan ay malinaw. Ang pagpapatawad ay isang regalo na inialay mo sa iyong sarili, hindi sa taong nagkasala. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng apron, ang kanyang mukha ay puno ng matamis na ngiti. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang 2 baso ng mainit na chamomile tea. Ang amoy nito ay nagdudulot ng kapayapaan. Lumapit siya kay Lenoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang ganda ng umaga, mahal ko. Ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Kumusta ang pagdidilig ng mga bulaklak? Dahan-dahang ngumiti si Lenoria. Umupo silang 2 sa malawak na terasa at magkasama silang pinanood ang pagsikat ng araw sa malawak na dagat. Ang kulay kahel at rosas na kulay ng kalangitan ay tila isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Sumandal si Lenoria sa balikat ni Gabriel. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang blanket na nagbibigay kalinga sa kanya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Gabriel at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa kanyang palad. Nawala na ang dating singsing ng kasal at sa halip ay isang simpleng singsing na pilak ang nakasuot sa kanyang palasingsingan. Isang patunay ng isang pag-ibig na naghilom. Isang pag-ibig na nagtatagumpay sa gitna ng lahat ng pagsubok. Hindi na niya kailangan ng kapangyarihan o kayamanan. Ang tanging kailangan niya ay ang kapayapaan sa kanyang puso, ang pagmamahal na nakita niya kay Gabriel at ang kalayaan na maging siya mismo. Ang kanyang buhay ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Kung mayroon ka lamang lakas na lumaban at maniwala sa iyong sarili. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga numero sa bangko,
kundi sa kalayaan ng puso at sa lakas na muling bumangon pagkatapos ng matinding pagtataksil.